Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol Kabanata 901. Nagsimulang mataranta ang mga Jones nang makita ang isang pulutong ng mga tao. Iilan pa nga sa kanila ang napapikit sa takot. Sa sandaling iyon, 5 tao ang lumitaw sa harap ng mga pintuan ng Jones residence. Sila ang 5 Great Wars Regiment. Sumakay sila sa karamihan ng tao, thump. Pumalakpak, pumalakpak. Bagamat ang mga lalaking dinala ni Klaus ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ang 5 lalaking ito ay hindi magagapi na mga makinang pamatay diretso sa labas ng larangan ng digmaan. Tapos na ang isa. 2 pababa. 3 pababa. 99 pababa. Nasaksihan ng mga Jones ang isang madugong labanan. Isa kung saan dinurog ng 5 lalaki ang ilang daang lalaki. Mayroong palaging mga lalaking ipinadala na lumilipad sa kalawakan. Makalipas ang ilang minuto, nagkalat sa sahig ang mga lalaking nakaitim na umaangal sa sakit. Ang nakatayo lang ay 6 na lalaki, kasama si Levi. 5 sa kanila ay nakatayo sa isang proteksyon na bilog sa paligid niya. Walang ni isang patak ng dugo mula sa labanan ang tumalsik sa kanya. Sa tapat ni Levi, napatulala si Klaus Gonzales. Pinagmasdan niya ang buong paligid, napansin niyang nakahandusay sa lupa ang ilang daang lalaki na kasama niya. Sino ba talaga ang mga taong ito? The Three Musketeers. Kahit na kumalat ang balita ni Throughout, no one would believe it, nonetheless. It really happened. Mukhang ang 5 lalaking ito ang mga subordinate ng bastard child na iyon, no? Hindi ba ang bastos na anak ni Emma Jones na iyon ay naiwan sa lansangan at naulila? Siya ay walang A. Nam ang mga mapagkukunan mula pagkabata, o sino man upang linangin siya. Paano siya makuha ang 5 piling mandirigma na ito? Ito ay hindi kapanipaniwala. Nang makasalubong ang nakakatakot na titig ni Levi, si Klaus ay hindi namamalayang lumiit pabalik. Nakakatakot ang tingin sa mga mata ng bastard na ito. Parang gusto niya akong lumunin ng buo. May lakas pa ba ng loob na tawagin akong bastard ngayon? Ngumisi si Levi. Huwag. Hindi mo ba alam kung sino ako? Wika ni Klaus sa nanginginig na boses. Anak ka ni Lionel Gonzales, isa sa The Three Musketeers. Sagot ni Levi. Nang makita ni Klaus na alam ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan, agad siyang naging saplada. Siya ay tiyak na Levi ay, sa karamihan, magaspang sa kanya up ng kaunti, hindi siya mangangahas na patayin siya. Kung tutuusin, sinong matinong tao ang maglalakas loob na patayin ako kapag nalaman kong anak ako ni Lionel Gonzales? Walang tao. Wala talagang tao. Bastos ka, at bakla ang nanay mo. Ang isang B** ay tiyak na mangganganak ng isang bastard. Ang iyong buong pamilya ay marumi sa kaibuturan. Walang pidyo na sigaw ni Klaus, bang. Isang malakas na sipa ang sagot ni Levi sa mga panlalait niya, puff. Lumipad si Klaus sa malayo at bumangga sa isang kotse na may dugong lumabas sa bibig. Baka sa mukha niya ang matinding kawalan ng paniwala. Ni minsan sa 1,000,000 taon ay hindi niya inaasahan na si Levi ay maglalakas loob na saktan siya na may balak na patayin siya. He has the guts to kill me. Ikaw. Papatayin mo ba ako? Tanong ni Klaus na hindi may palibot sa kanyang isipan. Maglalaro tayo, ha? Bibigyan kita ng 10 minutong pagsisimulang tumakbo. Pagkatapos ng 10 minuto, susundan kita. Kapag nahuli kita, papatayin kita. Nakangiting mongkahi ni Levi. Agad na tumalsik si Klaus, fine. Saka huwag kang magsisi. Magsisimula na ang oras mo. Napatingin si Levi sa kanyang relo, nakaawang ang kanyang bibig sa isang uhaw sa dugo ng ngiti. Ang tagapagtanggol Kabanata 902. Hindi na nag-aksaya ng oras si Klaus. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito paalis. Naabot niya ang pinakamataas na bilis at pinalo ang mga pulang ilaw sa lahat ng paraan.
Naunawaan niya na siya ay magiging isang patay na tao kapag nahulog siya sa mga kamay ni Levi. Samantala, pinagmamasdan ni Levi ang pagtakas niya. Sir, susundan ba natin siya para makita kung saan siya pupunta? Tanong ni Asher Dragon. Umiling si Levi. Hindi na kailangan yan. Talagang hahanapin niya ang The Three Musketeers. Ang Three Musketeers, base ay nasa Greenfield Mansion, na matatagpuan sa western suburbs. Sabi ni Michael. Nagsindi ng sigarilyo si Levi at nagutos, sige. Umalis pagkatapos ng 10 minuto. Pupunta tayo sa Greenfield Mansion. Pagkaraan ng 10 minuto, mahinang umungol si Levi, walang sino man ang pinapayagang manginsulto sa aking ina. Si Levi, Asher Dragon, at ang iba ay dumiretso sa Greenfield Mansion kung saan naroon ang The Three Musketeers. Ang karaniwang 1 oras na paglalakbay ay inabot lamang ni Klaus ng 40 minuto habang pinaandar niya ang accelerator. Ha? Klaus, anong nangyari sa'yo? Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Klaus, ang 3 musketeer ay natigilan. Pare, Mr. Fulmer, at Mr. Emil, may nakasalubong akong halimaw. Ang B** na bastard ni Emma Jones ay isa na ngayong napakakilabot na tao, lalo na habang kasama ang kanyang 5 nakakakilabot na subordinate. Tinalo nila lahat ng lalaking dinala ko doon kanina. Pupunta siya ngayon para patayin ako. Ama, G. Fulmer, at G. Emil, mangyaring iligtas ako. Naparalisa si Klaus sa takot. Panunuyan ni Lionel Gonzalez habang iniluwa, outrageous. Patayin ang anak ko. Walang sino man sa Southampton ang may lakas ng loob na gawin iyon. Pinaplano pa niyang gawin ito sa ating teritoryo. Naiinis ang tono ni Richie Fulmer. Talaga bang iniisip niya na ang The Three Musketeers ay tumatanda at walang silbi? Tumanggo si Persos Emil, tipunin ang lahat ng ating mga tauhan at hintayin ang aking mga utos. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumakay sa Greenfield Mansion. Sa lalong madaling panahon, lahat ng ultimate trump card ng The Three Musketeers ay naipon. Ang lahat ng mga taong ito ay ang naglatag ng pundasyon para sa The Three Musketeers noong labanan sa Southampton noon. Ang bawat isa sa kanila ay isang piling mandirigma at lahat sila ay walang awa sa kanilang sariling paraan. Sino sa Southampton ang hindi matatakot sa kanila? Ang lakas ng loob nilang bugbugin ang anak at apo ko. Huwag kang mag-alala, Klaus. Bibigyan kita ng hustisya. Pinapanatag ni Lionel ang kanyang anak. Ang kanyang galit ay bumalot sa kalangitan nang makita niyang lahat si Klaus ay bagbog. Nanginginig ang buong katawan ni Klaus sa sakit. Ama, kailangan mo akong iligtas. May pakiramdam ako, napakalakas ng pakiramdam, na malapit na akong mamatay. Isang nagbabantang sensasyon ang bumalot kay Klaus. Isa lang ang nasa isip niya. Papatayin ako ni Levi Garrison. Huwag kang matakot, Klaus. Sa ating 3 rito, kahit si Hades ay makakalimutan na ang pag-alis sa iyo, lalo pa ang isang bastos na bata. Sumabog sa galit sina Richie at Persos. Si Lionel ang pinakamagalit sa kanila. Nangangako akong patayin ang buong pamilya Jones. Puputulan ko rin ang bastard na iyon bago ko siya ay pakin sa mga aso. Boom! Sa sandaling iyon, ang napakalaking gate ng Greenfield Mansion ay bumukas sa isang solong sipa, na nagresulta sa isang malakas na kalabog. Lumabas ka para tanggapin ang iyong kamatayan, Klaus Gonzalez. Isang dumadagandong na tinig ng pagtutuos ang umabot sa bawat sulok ng Greenfield Mansion. Ang tagapagtanggol Kabanata 903. Thud. Nang marinig ang pamilyar na boses, bumagsak si Klaus sa lupa na may takot na bumabalot sa kanyang puso. Nandito siya. Nandito siya, nanginginig ang boses ni Klaus. Si Levi ay kahawig ng isang demonyo mula mismo sa maapoy na hukay ng impyerno na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Galit na galit si Lionel nang makita ang kanyang anak na sobrang takot. Tara na. Gusto kong makita kung gaano kahuse ang bastard na ito. Nagtag din sina Persos at Richie. Pare,
kailangan mo siyang tapusin o papatayin niya ako. Halos maluha na si Klaus. Sa Greenfield Mansion, sabay-sabay na ipinadala ang mga ultimate trump card ng The Three Musketeers, na nakatayo ng maayos sa harap nila habang tinatitigan nila si Levi at ang kanyang mga tauhan. Tumigil ka dyan. Ang sino mang gumawa ng isa pang hakbang ay papatayin. Ang lahat ng mga elite ay napapaligiran ng isang mamamatay tao na aura habang tinitigan nila si Levi at ang iba pa na may mga mamamatay na tingin. Ano ang magagawa ko? Gusto kong sumulong. Isang ngisi ang naglaro sa bibig ni Levi habang naglalakad siya ng walang pakialam. Kasabay na umatras ang mga tauhan ng Three Musketeers habang pinagmamasdan ang mga nanghihimasok na may mapagbantay na mga mata. Simple lang talaga ang purpose ng pagdating ko. Ito ay upang patayin si Klaus Gonzales. Yung mga walang kinalaman sa kanya, tumabi kayo. Malamig na sabi ni Levi. Emph. Gusto mo bang makipagkamay kay Mr. Gonzales? Sa ibabaw ng ating mga bangkay. Sinimulan ng lahat na kulungan si Levi at ang kanyang mga tauhan. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa teritoryo ng The Three Musketeers. Kasunod ng galit na dagandong na iyon ay ang hitsura ni Lionel at ng kanyang dalawang kasamahan. Ang tatlo sa kanila ay may puting buhok, ngunit naglalabas pa rin sila ng hangin ng panganib. Ang matatalas nilang mga titig ay maaaring tumagos ng diretso sa puso ng isa. Lalo na ang kaso para kay Lionel Gonzales na nagkaroon ng walang kapantay na uri ng pangangibabaw sa paligid niya. Matapos ilibot ni Lionel ang kanyang tingin sa paligid, itinoon niya ito sa isang lalaki at nagtanong, "So ikaw si Levi Garrison?" "Tama iyan. Ako si Levi Garrison, at narito ako para sa buhay ng iyong anak." Si Levi ay may malawak na ngiti sa kanyang mukha, mukhang nakakatakot na masunurin. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay ganap na sumalungat sa kanyang kilos. Siya ay maaaring ituring na pinakamayabang sa kanilang lahat. Siguradong nababaliw na siya para ibalita na nandito siya para patayin ang anak ko sa harap namin, The Three Musketeers. Ang mga salita ni Levi ay nabigla sa The Three Musketeers. Dinala niya ang pagiging prangka sa isang bagong antas. Hindi man lang siya nag-abala na maging mahinahon tungkol sa kanyang mga intensyon. Hindi ba siya masyadong busog sa sarili niya? Kaya, pakibigay si Klaus Gonzales. Pumunta ako ngayon dito para pumatay ng isang tao lang. Hindi ako gagawa ng gulo para sa iba sa inyo. May mabigat na pakiramdam ng awtoridad sa tono ni Levi. Nagulat ang tatlong musketeer. Medyo matagal silang nawala sa pagkatulala. Masyadong mayabang ang binatang ito. Ano ang sinabi mo? Sa wakas ay nag-react si Lionel pagkatapos ng buong 10 segundo. Sa tingin mo kaya mong patayin ang anak ko, dahil lang sa sinabi mo. Ikaw lang ang bastard son ni Emma Jones. Kahit na ikaw mismo si Hades, hindi mo maaangkin ang buhay ng anak ko ngayon. Ipinahayag din ni Persos at Richie ang kanilang galit, na nanunuya, tama. Bakit hindi ka magtanong sa paligid at tingnan kung mayroon nang nangahas na pumatay ng isang tao sa ilalim ng The Three Musketeers? Ang tagapagtanggol Kabanata 904. Hahaha, tawa ni Levi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malalim na pangungutya. Ang tatlong musketeer ay nakaramdam ng labis na kahihiyan dahil dito. Walang sino man ang nangahas na tumawa sa kanila. Kung ganoon ay may sasabihin ako sa iyo. Walang sino man na ako, si Levi Garrison, ay hindi maaaring patayin. Tumalim ang titig ni Levi nang sumilay ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Mga lalaki, sakupin sila. Sa utos ni Lionel, agad na sumulong ang kanilang mga nasasakupan. Maglinis ng landas para sa akin. Papasok ako, para kunin si Klaus Gonzales. Walang pakialam na bilin ni Levi. Naiintindihan. Si Asher Dragon at ang kanyang 4 na kasamahan ay bumuo ng isang bilog sa paligid ni Levi at nahak ang kanilang daan pasulong. Ang malabundok na katawan ni Black Tortoise ay nagbukas ng landas sa harapan, tulad ng isang kalisya na dumadaan sa karamihan. Sina Asher Dragon at Kirin ay tumabi kay Levi,
habang ang natitira ay dinala sa likuran. Lahat ng mga elite fighter na sumalakay ay natalo ng 4. Si Levi, na nasa gitna, ay kalmadong naglalakad sa looban habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo sa masayang paraan. 100 ang pinutol sa daan-daang lalaki. Sa ilalim nila, isa-isang bumagsak ang mga lalaki, nakahiga sa lupa at hindi na makabangon. Ang mga panganang 3 musketeer ay nakabitin sa kanilang mga bisagra. Sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Klaus nang sabihin niyang ang 5 lalaking ito ay kakilakilabot. Sila ay halos hindi masisira. Hindi man lang napigilan ng ilang daang lalaki ang 6 sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, nakarating si Levi at ang kanyang mga tauhan sa harapan ng mansyon. Nang mga sandaling iyon, si Klaus Gonzales ay nakayuko sa loob ng mansyon. Ang mga natitirang mandirigma na nakaharang sa daan papasok sa mansyon ay tumitig kay Levi at sa kanyang mga tauhan ng may pagkabalisa at takot. Natroma sila matapos ibigay ng mga tauhan ni Levi ang kanilang mga asno. Pinutol ng mga tauhan ni Levi ang daan-daang lalaki habang papasulong sila. Ang mga lalaking iyon ay nakapulupot na ngayon at sumisigaw sa sakit habang gumugulong sa lupa. Napatulala ang lahat. Si Lionel at ang kanyang 2 kasamahan ay hindi rin naging mabuti. Ang ilang daang lalaki na iyon ang kanilang pinakahuling trump card. Sila ang susi sa kanilang matibay na kinatatayuan sa Southampton. Ang daang lalaking iyon ay may kapangyarihang lipulin ang lahat ng maimpluwensyang pamilya sa Southampton. Gayunpaman, kalahati sa kanila ay ibinaba ng 6 na lalaking ito sa loob ng ilang minuto. Nakakakilabot. Sinulyapan ni Levi ang mga nakatayo pa rin, kahit medyo nanginginig at natatakot. He smiled and challenged, "Gusto mo ba talagang hamarang sa daraanan namin? Sigurado ka bang mapipigilan mo kami?" Kami. Sila ay itinapon sa isang siklab ng galit. Masyadong makapangyarihan si Levi at ang kanyang mga tauhan, kaya nakaramdam sila ng takot sa pinakadalisay nitong anyo. Sa loob ng mansyon, nanginginig na mga kamay binuksan ni Klaus ang bintana at tumingin sa ibaba nang marinig ang kaguluhan. Ang paningin ng lahat ng mga lalaki na umiiyak sa lupa sa ibaba ay natakot sa kanya na walang kaalam-alam. Pilit na pumasok si Levi Garrison. Wala siyang pakialam na teritoryo iyon ng The Three Musketeers. Siya ay ganap na nakakatakot. Sa takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat, sinigawan niya si Lionel at ang iba pa, "Ama, kailangan mo akong iligtas. Pigilan mo siya o papatayin niya talaga ako." Itinaas ni Levi ang ulo para tingnan si Klaus na nakangiti. "Tigilan mo na ang panlaban dito. Hinding-hindi ka makakatakas sa mga hawak ko." Pinalamig ng matalim na tingin ni Levi si Klaus hanggang sa buto. Pakiramdam niya ay matatakot siyang mamatay anumang oras. Ang tagapagtanggol Kabanata 905. Ram down sa front door. Sa utos ni Levi, sumulong si Black Tortoise at sinira ang pormasayon ng mga lalaki. Isang malaking bahagi sa kanila ang inatake ng White Tiger at pati na rin ng kanyang mga kasama. Ang mga natitira ay hindi na nang ahas na hamarang sa kanilang daan. Nang walang nakaharang, masisira na ang pinto. Mabilis. Kunin ang Docerated Monks. Sigaw ni Lionel. Ang Docerated Monks ang mga nangungunang mandirigma na nagtatrabaho para sa The Three Musketeers. Dinurog daw ng 2 ang lahat ng Invincible Fighters sa buong Southampton. Lahat ng tao sa Southampton ay hihimatayin sa harap nila. Ang Docerated Monks ay nagpractice ng sinaunang sining ng chi mula pa sa murang edad, at ang kanilang mga balat ay hindi maarap. Ang dami ng beses nilang hinaranggan ang mga bala at palaso para sa The Three Musketeers ay hindi mabilang. Nang wasakin na ni Black Tortoise ang pinto ng mansyon, napuno ng mamamatay tao na aura ang lugar. Boom! Isang baras na bakal ang bumaril sa kalangitan sa bilis ng kidlat. Bang! Tinamaan ng bakal ang katawan ni Black Tortoise, kaya napilitan siyang umatras. Bang! Isang malakas na bagzo ng hangin ang tanging babala bago lumitaw ang isa pang lalaki.
Ang baras na bakal sa kanyang kamay ay dumapo muli sa Black Tortoise, gumawa ng isang mapurol na tunog na umalangaw-ngaw sa hangin. Maliban sa pag-atres, ang Black Tortoise ay hindi nasaktan. Ha? Sinanay ka sa sinaunang sining ng Chi. Nagtatakang tanong ng dalawang monghe na nakaharang sa pasukan. Walang sino man sa Southampton na nakatiis ng dalawang magkasunod na strike mula sa kanila. Ito ay napakabihirang makita. Sa wakas ay nakilala nila ang kanilang kapareha. Gayunpaman, ang Dulcerated Monks ay napuno ng pananabik. Sa loob ng napakaraming taon, wala silang nakakaharap kahit na malapit sa kanilang kalibre. Sumigaw ng sigaw ang Black Tortoise bago makipagsagupaan sa Dulcerated Monks. Ang magkabilang panig ay bihasa sa pakikipagbuno at sa sinaunang sining ng Chi. Kasing tigas ng bakal ang kanilang mga katawan. Mahirap para sa kanila na talunin ang isa't isa. Ang pagtama sa kanilang mga katawan ay katumbas ng paghampas sa metal, na tanging tunog lamang ng pagkalansing ang resulta. Nang makitang matagumpay na pinipigilan ng Dulcerated Monks ang Black Tortoise, nakahinga ng maluwag ang The Three Musketeers. Sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong manalo dito. Gayunpaman, ang White Tiger ay humakbang pasulong sa susunod na segundo at sinabing, "Bumalik ka Black Tortoise. Payagan mo ako." Ang White Tiger ay humakbang ng may pananakot. Pagkatapos makipagpalitan ng pwesto sa Black Tortoise, naglunsad siya ng matinding pag-atake sa Dulcerated Monks. Bawat strike ay nagiging sanhi ng pamumula ng mukha ng Dulcerated Monks. Maliwanag na pinipilit sila ng White Tiger. Boom! Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban, buo pa rin ang lakas ng White Tiger habang sinisipa niya ang isa sa kanila. Bang! Ang tinatawag na Dragon Monk ay agad na pinalipad. May maitim na mantsa ng dugo sa di umano'y hindi maarak na katawan habang umaagos ang dugo palabas sa kanyang katawan. Bang! Pinalo ng White Tiger ang isang sipa sa isa, Tiger Monk, kung saan ang huli ay pinalipad din. May mga bahid din ng dugo sa kanyang katawan na tila mga sapot ng gagamba. Ang kanilang mga katawan ay kasing lakas ng bakal dahil sa pagsasanay ng sinaunang sining ng Chi. Gayunpaman, ito ay walang silbi kapag nakaharap sa White Tiger, dahil ang sapat na puwersa ay tiyak na makakalusot sa kanilang Chi. Ang Dulcerated Monks ay natalo. Ang tatlong Musketeers ay ganap na natigilan. Bilisan mo at ilayo mo si Klaus. Iyong iba, pigilan mo sila. Nag-aalalang umungol si Lionel. Ang tagapagtanggol Kabanata 906. Ang iba pang mga lalaki sa pinangyarihan ay sumugod at bumuo ng isang barikada ng tao sa harap ng mga pintuan ng mansyon, upang hadlangan si Levi at ang kanyang mga kasama sa pagpasok. Samantala, natakot si Klaus sa loob ng mansyon. Maya-maya pa, may dinala ang mayordoma ng ilang tao para hanapin siya. Ginoo Gonzales, hindi ka maaaring manatili dito. Halika, kailangan nating tumakas kaagad. Pupunta sila rito anumang minuto ngayon. Udyok ng mayordomo. Napalitan ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Klaus. Kahit ang Dulcerated Monks ay hindi katugma sa kanila. Sino sa Southampton ang makakatalo sa kanila? Saan pa ako makakatakbo, gayunpaman? Sumagot ang mayordomo, may isang lugar. Isang piraso ng pag-asa ang pumasok sa mga mata ni Klaus nang may naalala siya. Tanong niya sa boses na puno ng sigasig, ang ibig mong sabihin ay Peace Hotel. Oo, tama iyan. Hanggat dumaan ka sa mga pintuan ng Peace Hotel, ligtas ka. Gaano man kalakas ang mga lalaking iyon sa labas, hindi ka nila magagawang saktan doon. Nagbibigay ang Peace Hotel ng mga first-rate na serbisyo sa proteksyon. Walang maglalakas loob na tumawid sa kanila. Dalhin mo ako dyan ngayon din. Oo. Tatakas tayo sa secret passageway at tatanggo sa Peace Hotel. Inakay ng mayordomo si Klaus palabas sa isang lihim na daanan. Bagamat makapangyarihan ang The Three Musketeers sa Southampton hanggang sa puntong kahit ang pamilyang Goal ay walang kapantay para sa kanila. Naghukay pa rin sila ng isang nakatagong daanan sa Greenfield Mansion, para lamang maging ligtas.
Ginawa ang naturang daanan upang sa harap ng panganib, magkaroon sila ng paraan upang makatakas. Ang daanan ay ginamit ni Klaus ngayon. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat. Sa labas ng mansyon, mahigit 100 lalaki ang magkabalikat habang hinaharangan nila si Levi at ang kanyang grupo sa pagdaan. Bang! Ang Black Tortoise ay sumugod na parang kalisya sa susunod na segundo. Natamba ang barikada ng tao. Bumagsak. Ang mga pinto ng mansyon ay nagkawatak-watek. Walang sino man sa inyo ang makakapigil sa amin. Kaya bakit mo pasubukan? Umiling si Levi. Kung gusto mong patayin ang anak ko, nasa ibabaw ng bangkay ko. Bilang huling paraan, ginamit ng The Three Musketeers ang kanilang mga katawan upang hadlangan si Levi at ang kanyang mga tauhan sa pagsulong. Hindi ko alam kung ano ang sinabi o ginawa ng anak ko, Mr. Garrison, pero hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Hinihiling ko lang na iligtas mo ang kanyang buhay. Masasabi ng 3 musketeer na hindi ordinaryong tao si Levi. Ang anak ni Emma Jones ay walang alinlangan na isang dragon sa balat ng tao. Hindi sila tugma sa kanya. Hinihiling lang nila na mapanatili ni Klaus ang kanyang buhay. Kung nangangahulugan ito na makakarating sila sa isang mapayapang kasunduan, kusang loob nilang iyuko ang kanilang mga ulo bilang pagsuko. Kung ang kapayapaan ay wala sa tanong. Pagkatapos ay magpapatuloy sila sa pagtigil hanggat maaari upang bigyan si Klaus ng kinakailangang oras upang makatakas at maghanap ng kanlungan sa Peace Hotel bago siya mapuntahan ni Levi. Stolen for time, I see. Ito ay walang silbi. Kahit saan siya magpunta, huhulihin ko pa rin siya. Ngumisi si Levi. Halika. Kailangan mong lagpasan kaming 3 kung gusto mong patayin ang anak ko. Gusto pa nilang 3 na bigyan ng oras si Klaus, kaya nagpatuloy sila sa pagtayo sa daan ni Levi. Magwala, galit na sigaw ni Levi. Ang 3 musketeer ay itinapon sa isang tabi. Matagumpay na nakapasok si Levi sa mansyon kasama ang kanyang mga tauhan. Ang tagapagtanggol Kabanata 907. Gayunpaman, si Klaus Gonzales ay matagal nang nawala. Boss, nakatakas na ang B***starred na iyon. Bulalas ni Kirin. Boss, may nakita akong secret passageway. Klaus Gonzales must have escaped through it, ulat ni Asher Dragon habang mabagal ang pagtakbo niya. Phew, nakahinga ng maluwag si Lionel at ang kanyang partido. Humagalpak ng tawa si Richie. Dapat sumuko ka na lang. Kahit na mahanap mo siya, walang saysay. Sabay tawa ni Persos. Tama iyan. Kunin ang isang piraso ng aking payo at sumuko na ngayon. Wala kang magagawa kahit na mahanap mo siya. Tumanggaw si Lionel bilang pagsang-ayon. Natuwa si Levi. Oh. At bakit ganoon? Dahil nagpunta siya sa isang lihim na lugar at wala kang kapangyarihan kahit na mahanap ito. Tumawa si Richie. Ang ibig mong sabihin ay Peace Hotel. Biglang naalala ni Levi ang pagbanggit sa Peace Hotel na ipinaalam sa kanya noon ni Michael. Ang pagpasok sa Peace Hotel ay magagarantiya ng kaligtasan ng isang tao. Walang makapaglalabas ng sino man sa hotel na iyon. Well, mukhang napakaalam mo, Punk. Sumuko. Nasa Peace Hotel na ang anak ko. Hindi mo siya mapupuntahan hanggat nananatili siya roon. Napabalikwas ng tawa si Lionel. Siyempre welcome ka maghintay. Ang aking anak ay maaaring manatili sa Peace Hotel magpakailanman, ngunit kaya mo bang maghintay hanggat siya? Nagtaas ng kilay si Lionel ng mapanokso. Umuwang paitaas ang bibig ni Levi na may mapanoksong ngiti. Oh. Dahil makapasok siya sa Peace Hotel, bakit hindi ako makapasok at kalad ka rin siya palabas? Ha. Natawa silang 3 nang marinig ang tanong niya. Tumingin sila kay Levi na parang tulala ang mga sinabi niya. Hindi mo ba alam na sa sandaling pumasok ang isang tao sa Peace Hotel, gagamitin ng mga tao sa loob ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan upang protektahan ang taong iyon?
Ano man ang iyong kapangyarihan o background, hinding-hindi hahayaan ng Peace Hotel na magkaroon ng kapahamakan ang mga bisita nito. Hayaan mo na lang na payagan kang pumasok doon para patayin ang anak ko. Dapat mong malaman na ang may-ari ng Peace Hotel, Osborne Street Jacks, ay isang maalamat na figure. Ano man ang linya ng negosyo mo, kailangan mong bigyan siya ng respeto. Kaya naman buo pa rin ang alamat tungkol sa Peace Hotel. Ang sino mang maglakas loob na pumasok ay mahaharap sa napipintong kamatayan. Baka sa mukha ni Lionel ang mapang-asar. Napakaganda ba talaga ng Peace Hotel? Hindi ko ito binibili. Pupunta ako doon para kalagkarin ang isang tao palabas at walang makakapidyo sa akin. Ngumiti ng malapad si Levi. Hindi siya naniniwala sa mga alamat at alamat. Gaano man kahanga-hanga, maparaan, o malakas ang background ng Peace Hotel, hindi nila ako mapipigilan. Unless mas makapangyarihan sila sa akin. Na imposible. Lumabas tayo. Pupunta tayo sa Peace Hotel. Dinala ni Levi ang kanyang 5 tauhan at tinungo ang Peace Hotel. Samantala, matagumpay na nakapasok si Klaus sa hotel sa patnubay ng kanyang mayordomo. Phew! Pagpasok sa hotel, nakahinga ng maluwag si Klaus. Sa wakas ligtas na ako. Gusto akong patayin ni Levi Garrison. Sa kanyang panaginip. Huwag mo nang isipin na patayin ako sa buhay mo, be at starred. Ang tagapagtanggol Kabanata 908. Nakahiga sa sahig, si Klaus ay sumanggot ng malalaking lagok ng hangin. Noon niya naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mukha. Nang makitang binalot siya ng takot kanina ay tuluyan na siyang namanhid sa anumang anyo ng sakit. Hindi ba napunta sa lansangan ang bastard son ni Emma Jones? Paano siya naging napakalakas? Labis na naguluhan si Klaus dito. Ang isang bastard na walang sino man ay naging napakalakas na kahit na ang 3 musketeer ng Southampton ay hindi nagawang sugpuin siya. Salamat at mabilis akong tumakbo, kung hindi, tiyak na papatayin ako ng punk na iyon. Nadama ni Klaus na literal na nakatakas siya sa kamatayan. Ginoo Gonzales, manatili dito pansamantala. I'll keep you update on the situation, payo ng mayordomo. Maya-maya pa ay dumating na si Levi at ang grupo niya sa harap ng Peace Hotel. Ang hotel ay may anti-gang disenyo. Hindi ito mukhang kahanga-hanga sa ibabaw. Gayunpaman, nang gustong pumasok ni Levi at ng kanyang mga tauhan, hinarang sila ng isang grupo ng mga tao. Pagbati, mga ginoo. Kailangan mong gumawa ng appointment ng maaga upang makapasok sa Peace Hotel. Bawal pumasok ang mga bisitang walang appointment. Magalang na nagpaalam ang mga security guard sa may pintuan. Hindi lahat ay makapasok sa Peace Hotel. Ang isa ay kailangang gumawa ng appointment bago o kumuha ng pahintulot ng may-ari. Nasulyapan ni Levi ang makapal na kalyo sa mga kamay ng mga security guard, pati na rin ang bahagyang bukol sa kanilang mga buko. Walang alinlangan silang mahuhusay na mandirigma na hindi gaanong bihasa kaysa sa Beast of Death at sa Wolf King. Ang katotohanan na sila ay napakakaunting mga security guard sa Peace Hotel ay nagsilbi upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang lugar na ito. Sa kabila ng kanyang pagmamasid, hindi sila sineseryoso ni Levi. Paumanhin, hindi ako nandito para manatili sa iyong hotel. Kung gayon, paano ka namin matutulungan, sir? Nataranta ang mga security guard. Nandito ako para pumatay ng tao. Huwag kang mag-alala, aalis ako kaagad pagkatapos ko siyang gawin at hindi kita guguluhin. Mahinahong wika ni Levi. Gayunpaman, ito ay parang isang kanyan ng bomba sa pandinig ng mga security guard. Ang kanilang mga isip ay ganap na gumugulo. Ang Peace Hotel ay may kasaysayan ng hindi bababa sa 2 siglo. Ang mga patakaran nito ay nanindigan din sa parehong tagal ng panahon. Gayunpaman, ito ang unang beses nilang marinig na may nagsabi nito. Dito para pumatay ng tao. Sa Peace Hotel. Ang mga salita ay tila gamulong sa kanyang dila ngayon lamang. Kung ang balitang ito ay lumabas, ang buong Southampton ay mayayanig.
Paano magkakaroon ng isang taong hanggal na pumunta sa Peace Hotel na umaasa na pumatay ng isang tao? Siya ay mabaliw o hindi alam ang mga patakaran ng Peace Hotel. Maliban doon, walang pangatlong posibilidad. Napakaraming taon na ang lumipas at walang nang-ahas na pumasok sa Peace Hotel. Sir, ito po ang Peace Hotel, paalala ng isa sa mga gwardya. Naisip nila na marahil ay hindi niya alam na ito ang Peace Hotel. Alam ko iyan, pero gusto kong pumasok at pumatay ng tao. Naiintindihan mo na ba ngayon? Dahil doon, naghanda si Levi na pumasok. Hindi. Hindi ka makapasok. May rules sa Peace Hotel. Hindi ka makapasok, pati na ang pumatay ng tao. Ang mga gwardya ay hamarang sa kanyang daraanan. Ang tagapagtanggol Kabanata 909. Maya-maya, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan. Mula sa kanyang lakad at aura, masasabi na siya ay mula sa militar. Anong nangyayari dito? Ipinaliwanag sa kanya ng mga security guard ang sitwasyon. Magandang araw, mga ginoo. Ako ang manager ng Peace Hotel, si Herman Sanders. Sigurado akong narinig na ninyo ang tungkol sa mga patakaran sa Peace Hotel, tama ba? Kapag ang isang tao ay pumasok sa Peace Hotel, sila ay magiging aming mga natatanging bisita. Sisiguraduhin ng Peace Hotel ang kanilang kaligtasan. Hindi ka makapasok sa aming hotel, pati na rin patayin ang aming mga bisita. Please umalis ka na, babala ni Herman. Natarante siya nang makasalubong niya ang isang grupo ng mga tao na may lakas ng loob na pumasok sa Peace Hotel. Hinding-hindi ito gagawin ng sino mang may alam tungkol sa mga patakaran dito. Higit pa rito, pagkaraan ng napakaraming taon, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumuwi sa mga patakaran. Nasa iyo ang iyong mga patakaran, at nasa akin ang akin. Kahit ang Diyos ay hindi kayang protektahan ang taong nakatakda kong patayin. Sumili ang matalim ng ngiti sa labi ni Levi. Sisiguraduhin mo ang kaligtasan ng iyong mga bisita sa sandaling pumasok sila sa Peace Hotel. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo siya paprotektahan para sa akin. Sumakay at patayin si Klaus Gonzales. Ang mga mata ni Levi ay kumikislap na may intensyong pumatay. Dahil gusto mong pumasok, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Itapon sila, utos ni Herman. Agad na sinugod sila ng 8 security guard. Ang 8, dalubhasang lalaking ito ay parang mga kanyan habang sumusugod sila kay Levi at sa kanyang mga tauhan sa nakakatakot na bilis. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ang 8 lalaking ito ay kapantay ng Dulcerated Monks. Ang 2 monghe ay mga trumpo card ng The Three Musketeers. Gayunpaman, nakilala nila ang kanilang kapareha at sila ay natalo. Bang! 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 Si Asher Dragon, Kirin, at ang kanilang mga kasamahan ay hindi nag-atubili na hamampas. Sa kaunting oras, lahat ng 8 security guard ay pinadala sa himpapawid. Basag. Nabasag ang mga glass door ng Peace Hotel dahil sa impact ng kanilang mga lumilipad na katawan, dahilan para magkalat ang lupa ng mga sirang tipak. Napatulala na lang si Herman. Ang 8 lalaking ito ay hindi man lang katugma sa kanila. Natakot ang mga tao sa lobby ng hotel. Ito ay lalo na para kay Klaus, na hinahabol pa ang kanyang hininga sa lobby nang biglang bumukas ang malalaking salamin na pinto. Maya-maya, may ilang pamilyar na figure ang pumasok mula sa labas. Levi Garrison. Nang makita si Levi, si Klaus ay labis na natakot na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Bakit siya nandito? Nakapasok pa siya sa Peace Hotel. Nakatutok ang mga mata ni Levi kay Klaus habang sumili ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagkita tayong muli. Nag-crack ang boses ni Klaus habang nauutol, paano? Kamusta ka dito? How dare you break into Peace Hotel? Mayroon kang ilang mga bola ng bakal. Lahat ng tao sa Southampton ay may isang naisip pagdating sa Peace Hotel, ang lugar na ito ay sagradong lupain. Ito ay hindi isang lugar kung saan ang isang tao ay maaaring basta-basta makapasok. Sa paggawa nito,
inilalagay ni Levi sa malaking panganib ang kanyang sariling leeg. Isang malupit na ngiti ang naglaro sa gilid ng kanyang bibig. Walang lugar sa mundong ito na hindi ko mapupuntahan. Tingnan mo, nandito ako ngayon, hindi ba? Marahas na umiling si Klaus sa kanyang kinauupuan nang lumapit si Levi sa kanya. Ang tagapagtanggol Kabanata 910. Si Klaus ay nagmamadaling tumayo at tumakbo papasok sa hotel. Sagipin mo ako. Papatayin niya ako. Hindi ba dapat ligtas na lugar ang Peace Hotel? Paano siya nakapasok? Ano ba ang nangyayari? Napasigaw si Klaus sa taas ng kanyang mga baga. Baka sa mukha ni Herman at ng iba pang staff ng hotel ang kahihiyan. Ang sitwasyong ito ay ganap na walang uliran. Walang nangyaring ganito sa buong kasaysayan ng hotel na ito. Kaya naman, ito ay isang lubos na kahihiyan sa Peace Hotel. Hindi rin exempted dito ang lahat ng staff ng hotel. Kung kumalat ang balita tungkol dito, ang Peace Hotel ay magiging katatawanan ng Southampton. Hindi lang nila papayag na mangyari ang ganitong bagay. Tumigil ka nga dyan. Isang hakbang pa at lahat kayo ay magiging mga kaaway ng buong Peace Hotel. Sigaw ni Herman bilang babala. Dumadaming bilang ng mga security guard ang dumating upang suriin ang kaguluhan, na umaabot sa humigit kumulang 80 sa kanila. Bawat isa sa kanila ay isang piling mandirigma sa kanilang sariling karapatan. Ang bawat isa ay magagawang sakupin ang isang lupain ng mag-isa. Sila ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa kay Scott Yates at Brock Green. Gayunpaman, handa silang manirahan sa maliit na posisyon bilang mga security guard. Nagkaroon ng maraming tao. Ito ay, sa katunayan, napaka-hindi pangkaraniwan. Kitang-kita kung gaano kalakas ang Peace Hotel. Ang may-ari, si Osborne Street Jacks ay walang alinlangan na isang pambihirang tao na may malawak na hanay ng mga kasanayan. Napukaw ang pag-uusisa ni Levi tungkol sa may-ari nito. Bakit siya itinuturing na pinakamalakas na tao sa Southampton? Umiling ang White Tiger. O tingnan mo, ang daming fighters na biglang sumulpat. Interesting. Nagpatuloy si Levi sa paghakbang. Paano kung magkaaway tayo ng Peace Hotel? Hindi man lang ako pinahanga ng hotel na ito. Ang kanyang tila casual na mga salita ay, sa katunayan, nakakagulat na hindi masasabi. Nakanganga ang lahat sa kanya na hindi makapaniwala. Sa Southampton, at marahil sa buong Timog, sino ang mga ngahas na maging napakawalang galang sa Peace Hotel? Nakakita na ako ng mga baliw, pero wala pang kasing baliw sa kanya. Natulala si Klaus habang nagtatago sa likod ng mga linya. Ang Peace Hotel ay palaging itinuturing na isang sagradong pag-iral. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula siyang magduda sa kredibilidad nito. Kailangan niyo siyang pigilan. Isa siyang baliw at hindi siya nagbibiro ngayon. Kung siya ay pumasok at papatayin ako, ang reputasyon ng Peace Hotel ay gagawin para sa makakalimutan ninyong lahat ang pagpapatakbo ng negosyo gaya ng dati. Na-trigger ni Klaus ang lahat sa Peace Hotel sa kanyang mga salita. Lahat ng mga bisita ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang Peace Hotel ay ganap na mawawalan ng mukha sa ganitong bilis. Lahat ng empleyado ng hotel ay may pananagutan sa pagtaguyod ng reputasyon ng hotel. Pulang-pula ang mga mukha nila sa galit at kahihiyan. Mawawalan sila ng trabaho kung ipagpatuloy ng kanilang amo ang bagay na ito. Pinandilatan ni Herman si Levi nang tumawid ang huli sa kanyang tinatawag na demarcation line at umungol, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ibaba mo sila. Ang Peace Hotel ay itinayo sa sagradong lupain at lahat ng nanghihimasok ay puputulan. Nilabag ni Levi ang mga patakaran at hinamon niya ang autoridad ng Peace Hotel sa pamamagitan ng panghihimasok. Biglang umaksyon ang humigit kumulang 80 security guard. Para silang mga mababangas na hayop na pinakawalan sa kanilang mga tanikala. Kung ikukumpara sa daan-daang lalaking kabilang sa The Three Musketeers kanina, ang mga lalaking ito ay higit na may kakayahan. Parehong nasa magkaibang antas. Ang tagapagtanggol Kabanata 911.
Nagsagupaan ang White Tiger at ang iba pang 5 Great Wars Regiment laban sa 80 bihasang mandirigma. Gaya ng inaasahan, ang mga taong ito ay mas mahirap, at ang pagpapababa sa kanila ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya. Naunawaan ni Levi kung bakit mapoprotektahan ng Peace Hotel ang lahat ng kanilang mga bisita sa matapang na pag-aangkin na kapag nakapasok na sila sa hotel, sila ay magiging ligtas. Sa napakaraming makapangyarihang manlalaban na nagbabantay sa lugar na ito, sino kaya ang maaaring maglagay ng daliri sa kanila? Kalimutan ang tungkol sa 80 sa kanila. Kahit na ang 8 lalaking nagbabantay sa pasukan ay matatakot ang sino man sa Southampton na pumasok. Sa kasamaang palad, kalaban nila si Levi Garrison sa pagkakataong ito. Lalong naging matindi ang labanan. Napatulala ang lahat ng staff sa Peace Hotel. Ang walkie-talkie sa kamay ni Herman ay nahulog pa sa lupa. Pawis ang buo niyang katawan, hindi dahil sa init kundi sa takot, dahil sunod-sunod na nawalan ng kakayahan ang mga security guard ng Peace Hotel. Makalipas ang 10 minuto, wala kahit isa sa 80 security guard ang naiwang nakatayo. Lahat sila ay bumagsak sa lupa. Ang saya noon. Sino pa? Bigyan mo kami ng 100 pa sa kanila. Mataas ang White Tiger mula sa labanan at hindi niya mapigilan ang sarili na hamanin sila. Natahimik ang karamihan. Walang sino man sa Peace Hotel ang aasahan na ang 6 na lalaking ito ay may pinakamataas na kakayahan. Wala kahit isang security guard mula sa Peace Hotel ang kalaban nila. Sa wakas ay nakatagpo na sila ng isang taong may sapat na kapangyarihan upang madaig sila. Kayo. Kayong mga tao ay hindi taga dito. Herman dedused. Ang Peace Hotel ay nag-iingat ng mga tala sa lahat ng makapangyarihang tao sa Southampton at maging sa buong timog. Gayunpaman, si Levi at ang kanyang 5 tauhan ay tiyak na wala sa kanilang mga talaan. Parang na-materialize sila out of nowhere. Talaga, hindi kami. Pagkatapos, malamig na utos ni Levi, Asher Dragon, dalhin mo siya sa akin. Si Klaus ay nasa bingit ng pagkakaroon ng mental breakdown. Nagtago siya sa likod ng ilang staff ng hotel habang nagsusumamo, iligtas mo ako. Ako. Ayoko pang mamatay. Hindi. Hindi mo siya maaalis. Hindi mo maaaring labagin ang mga patakaran sa Peace Hotel. Sinubukan ni Herman at ng ilan sa kanila na pigilan si Asher Dragon. Bugbugin sila. Bugbugin ang sino mang hamarang sa atin. Ungol ni Levi. Bang! Ang mga nakatayo sa kanilang daan ay pinalipad ng Asher Dragon. Sa isang iglap, lahat ng staff ng hotel ay nakahandusay sa lupa, hindi makatayo. Inilibot ni Klaus ang kanyang tingin sa paligid ng hotel, na nasa dulo na niya. Siya na lang ang natitirang nakatayo. Di ba sabi nila kapag nasa loob na tayo ng Peace Hotel, ligtas tayo? Paano napilit ni Levi Garrison ang kanyang pagpasok dito? Tinalo pa niya ang lahat ng nangungunang manlalaban ng Peace Hotel. Hindi, tumingin si Klaus kay Levi at sumigaw sa takot. Binuhat siya ni Asher Dragon gamit ang isang kamay at lumapit kay Levi bago inihagis si Klaus sa kanyang paanan. Nakikiusap ako, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Ako ay nagkamali. Ngayon ko lang napagtanto ang pagkakamali ko. Umiiyak si Klaus habang humihingi ng awa. Patawarin mo ako. Nanlamig ang mga mata ni Levi. Oh, sige. Hindi tinatanggap ang paghingi ng tawad. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, ngunit bago niya ito maalis sa mukha ni Klaus, isang malakas na boses ang tumunog, Teka. Ang tagapagtanggol Kabanata 912. Isang grupo ng mga tao ang bumuhos palabas ng hotel. Sa gitna ng karamihan ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na pananamit. Siya ay walang iba kundi ang may-ari ng Peace Hotel, Osborne Street Jacks. Noong una niyang narinig ang tungkol sa isang taong nagdudulot ng eksena sa Peace Hotel, hindi niya ito pinansin. Kung tutuusin, sinong maglalakas loob na manggulo dito? Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang magpakita pagkatapos matanggap ang pinakabagong balita tungkol dito.
Binata, ako si Osborne Street Jacks, ang may-ari ng Peace Hotel. Sigurado ako na alam mo ang mga patakaran dito. May paliwanag ka ba sa lahat ng ito? Bagamat parang kaaya-aya ang tono ni Osborne, may kakaiba ito sa parehong oras. Humalaklak si Levi at nagsalita, "Oh, pasensya na, pero palagi akong lumalabag sa panuntunan. At ngayon, nilabag ko ang mga patakaran ng iyong hotel." Ikaw, ang galit ni Osborne ay tumaas. Sa kabila ng kanyang galit, isang sulyap sa tumatangis na mga tao sa lupa ay nagsabi sa kanya na si Levi ay hindi isang tao na dapat niyang maliitin. Ginawa ang mga patakaran upang pigilan ang mga mas mahina kaysa sa amin, ngunit walang silbi laban sa akin dahil mas malakas ako kaysa sa iyo. Umawang pataas ang bibig ni Levi. Sa simula pa lang, sinabi ko na nandito lang ako para pumatay ng tao at hindi ko guguluhin ang iba sa inyo. Malinaw kong sinabi na aalis ako kapag napatay siya. Dagdag ni Levi. Hindi. Iligtas mo ako. Mr. Street Jacks, kailangan mo akong iligtas. Anak ako ni Lionel Gonzalez. Kung ako ay papatayin sa ilalim ng iyong ilong, ang Peace Hotel ay hindi na makakapagpatuloy sa paggana sa hinaharap. Ikaw ang magiging katatawanan ng buong Southampton. Sigaw ni Klaus, humahawak ng straw. Ang kanyang mga salita ay nagpalaki sa mga alalahanin ni Osborne. Kung magkatotoo ang ganoong sitwasyon, tiyak na mawawalan siya ng posisyon sa Southampton. Lalo na nang si Klaus ay anak ng isa sa The Three Musketeers. Mayroon siyang pagkakakilanlan na napakahalaga. Hayaan mo siya, at hahayaan kong mag-slide ang buong bagay na ito. Malamig na tanong ni Osborne. At kung hindi ko gagawin? Ang pinakaayaw ni Levi ay ang pananakot ng iba. Pagkatapos ay magiging kaaway ka ng Peace Hotel, pati na rin ang karaniwang kaaway ng lahat ng koneksyon ng Osborne Street Jacks. Kapag nangyari iyon, magkakaisa ang mga bigwigs from all walks of life against you. Sa tingin mo ba makakaligtas ka niyan? Hinamon ng ilang tao sa likod ni Osborne si Levi. Alam mo ba kung bakit walang nang ahas na lumabag sa mga patakaran sa Peace Hotel? At gaano man kalubha ang pagkakamali, ligtas ang mga tatantong sa Peace Hotel. Tanong ni Osborne. Please, paliwanagan mo ako. Medyo interesado si Levi na malaman ang sagot. Una, maraming mga bihasang mandirigma sa loob ng mga pader ng Peace Hotel. Lahat sila ay may utang sa akin at handang magtrabaho bilang mga security guard dito. Pangalawa, may mga koneksyon ako sa buong negosyo, politika, militar, at iba't ibang larangan. Maaari mong sabihin na ang mga malalaking shot sa timog, at kahit na mula sa hilaga at silangan, lahat ay may utang sa akin. Isang salita mula sa akin, at mag-aalok sila sa akin ng kanilang tulong, walang tanong na itinanong. Ito ang totoong dahilan kung bakit walang nang ahas na guluhin ang Peace Hotel. Ang provokang Peace Hotel ay katumbas ng nakakasakit sa kalahati ng silangan. Itinoon ni Osborne ang kanyang tingin kay Levi habang nagmumungkahi, "So, cut me some slack. Magkaibigan na lang tayo." Ang tagapagtanggol Kabanata 913. Malawak ang ngiti ni Osborne nang ipagpatuloy niya, "I've treasured peace my entire life." Ang pagkakaroon ng isa pang kaibigan ay mas mabuti kaysa sa isa pang kaaway. Ano ang masasabi mo, binata? Hayaan mo siya sa account ko. Kunin mo na lang na may utang na loob ako sa iyo. Nagulat ang mga tao. Halos hindi sila makapaniwala na ibinaba ni Osborne ang kanyang ego habang inalok niyang kaibiganin si Levi. Ito ay isang napakabihirang pangyayari. Ang mga tao ay palaging may utang na pabor kay Osborne, hindi sa kabaligtaran. Hindi makatuwirang tanggihan siya ni Levi. Kasama rin dito ang reputasyon ng Peace Hotel. Out of everyone's expectations, ngini siya ni Levi bilang ganti. Walang halaga sa akin ang pagkakaibigan mo. Gayunpaman, pagkatapos kong ayusin ang aking mga bagay, marahil maaari pa rin nating pag-usapan ang tungkol sa pagiging magkaibigan. Naging isang bundle of nerves si Klaus nang marinig niya ang binigkas ni Levi. Ginoo. Street Jacks,
kailangan mo akong iligtas. Sampal. Itinapat ni Levi ang kanyang palad sa bungo ni Klaus. Nagsimulang magdugo ang bawat butas ng kanyang ulo. Ang kanyang buhay ay lumabas sa kanyang katawan sa loob ng ilang segundo. Pumalakpak. Nanghina ang katawan ni Klaus nang bumagsak siya sa lupa. Ang lalaking ito ay paulit-ulit na insulto ang ina ni Levi at siya rin ang salarin na nagtulak sa kanya sa isang bangin. Kung hindi niya patuloy na sinubukang angkinan ang ina ni Levi para sa kanyang sarili, ang kanyang ina ay hindi haantong sa kanyang kasalukuyang kapalaran. Ang mga mata ni Levi ay napakalamig. Boom! Masyadong mabilis ang mga nangyari, nahuli si Osborn at ang iba pa. Bago pa sila makapag-react ay umatake na si Levi. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga mata. Talagang pinatay ni Levi si Klaus Gonzalez sa Peace Hotel, sa harap mismo ng Osborn Street Jacks. Masyado lang siyang tanga. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito sa buong kasaysayan ng hotel. Tuluyan niyang binaliwala si Osborn Street Jacks, ang pinakamakapangyarihang tao sa Southampton. Sa sandaling iyon, umiikot ang ulo ng lahat. Why ikaw? Nakatitig si Osborn kay Levi at hindi makabuo ng tamang string ng mga salita. Pakiramdam niya ay maaaring samuka siya ng dugo anumang oras. Kabalbalan. Mapangahas lang. Ang mga aksyon ni Levi ay labag sa mga patakaran ng Peace Hotel at ganap na tinanggal ang dignidad ng hotel. Ang hotel ay hindi na maaaring gumana sa Southampton mula noon. Sikat ang Peace Hotel sa buong Southampton dahil sa kakaibang code nito, basta guest ka sa Peace Hotel, walang maglalakas loob na lapitan ka. Gayunpaman, ang kanilang code ay ganap na nawasak ngayon. Hindi lang may nakapasok sa Peace Hotel, bagkus, nakapatay din sila ng bisita sa harap mismo ng may-ari. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan ng Peace Hotel sa buong mahabang kasaysayan ng operasyon nila. Isa rin itong peklat na hindi kailanman gagaling para kay Osborn. Sige. Tapos na ang trabaho ko dito. Tara na. Pinunasan ni Levi ang kanyang kamay na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha bago siya tumalikod para umalis kasama si Asher Dragon at ang iba pa. Tumigil ka dyan. Sigaw ni Osborn kay Levi. Sa tingin mo ba makakaalis kapag katapos gumawa ng gulo sa hotel ko? Kanino mo ako kinukuha? Galit na umuungal si Osborn. Napatigil si Levi sa paglalakad at ngumisi. Ano? Sinusubukan mo bang pigilan ako? Ang tagapagtanggol kabanata 914. Natigilan si Osborn sa tanong ni Levi. Pigilan mo siya. Kakailanganin pa ng marami para mapigilan siya. Ang lahat ng aking nangungunang manlalaban ay walang kakayahan, kaya sino ang pipigil sa kanya para sa akin? Hindi kita mapipigilan, ngunit mas mabuting tandaan mo ito. Dahil nilabag mo ang mga alituntunin ng Peace Hotel at pinahiya mo ako, mula ngayon, ako, si Osborn Street Jacks, ay gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon at kapangyarihan para sundan ka. Gagawin kong buhay impyerno ang buhay mo. Sigaw ni Osborn kay Levi. Oo naman. Hihintayin kita, kung ganoon. With that, tumalikod na si Levi at umalis. Pumalakpak. Napatras si Osborn at bumagsak sa kanyang baywang. Siya ay nasa bingit ng luha. Mula sa araw na ito, hindi na umiiral ang Peace Hotel. Mas malala ang kalagayan ni Osborn. Sa Greenfield Mansion, nang makita ang bangkay ni Klaus, napaluha rin ang The Three Musketeers. Kumalat ang balita na parang apoy sa buong Southampton. Ang tatlong musketeer at Osborn Street Jacks ay kailangang pasanin ang kahihiyan sa buong buhay. May isang tao na pampublikong naglakad sa buong grupo ng mga makapangyarihang tao ng Southampton. Pinuno ng balitang ito ang pamilya Jones ng walang katapusang panghihinayang. Ito ay lalo na ang kaso para kay Michael. Isinasantabi ang mga benepisyo at puro relasyon sa pamilya, si Levi ay ituturing na kanyang apo. Ang kanyang pamilya ay tunay na tumaas sa tuktok. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Levi sa South City. Sa 2 araw na ito, si Zoe ay naninirahan sa pamilyang itim.
Pumunta ba si Levi sa Southampton sa nakalipas na 2 araw? Tanong ni Meredith. Oo, may mga bagay siyang dapat ayusin doon. Hindi ibinunyag ni Zoe ang balita tungkol sa pamilyang Jones, baka magkaroon ng anumang ideya ang pamilyang itim. Ngumiti si Robert at sinabi, nabalitaan ko na may malaking nangyari sa Southampton nitong nakaraang 2 araw. Ito ay walang kulang sa isang magnitude na 10 lindol. Oh! Ano ang nangyari doon? Nagtipon ang lahat para sa ilang makatas na tsismis. Sabi nila, biglang sumulpat ang isang grupo ng mga tao sa Southampton. Una, dinurog nila ang mga kilalang pamilya doon at pinayuko sila sa harap nila. Pagkatapos, pinatay nila ang anak ni Lionel Gonzalez, isa sa The Three Musketeers. Ginawa nila iyon sa pamamagitan ng pagpasok sa Peace Hotel at pagpatay sa kanya sa harap mismo ng may-ari ng hotel, si Osborne Street Jacks. Sa sandaling lumitaw ang grupong ito ng mga tao sa Southampton, winasak nila ang lahat ng maimpluwensyang pamilya sa isang pagkakataon. Natapos ang lahat ng ito sa loob ng ilang maikling araw. Bulalas ni Robert. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi pupunta sa South City, tama ba? Bahagyang nanginig ang lahat sa takot. Huwag kang mag-alala. Ang isang maliit na lungsod na tulad natin ay wala sa kanilang radar. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Zoe. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa malubhang kaguluhan sa Southampton, si Levi ang unang pumasok sa kanyang isip. Hindi maaaring si Levi ang naging sanhi ng lahat ng problema sa Southampton, tama ba? Imposible. Agad niyang ibinasura ang posibilidad na iyon. Pumunta si Levi para dumalo sa pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. Pumunta siya roon upang mantikilya ang mga ito at kunin ang kanilang magagandang libro. Kaya, hindi siya maaaring magkaroon ng kapangyarihan na gawin ang isang bagay na tulad nito. Nagpatuloy si Robert, tama. Tiyak na hindi sila pupunta sa South City. Iyon ay dahil ang pinuno ng grupo ay nagpunta sa Southampton upang ipaghiganti ang kanyang biolohikal na ina. Balita ko ulila na siya. Pinatay niya ang sinuman at lahat ng nang-insulto sa kanyang ina. Tunay na ina. Ulila. Naisip na naman ni Zoe si Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 915. Siya ay isang ulila. Bilang karagdagan, ang kanyang biolohikal na ina ay nagmula sa pamilyang Jones. Mukhang tugma siya sa mga detalye ng pangyayaring ito. Gayunpaman, paano ito naging si Levi? Paano niya nagawang baligtarin mag-isa ang buong Southampton? Natapakan pa niya ang mga makapangyarihang pamilya doon. Iyon ay medyo imposible. Meredith was green with envy when she uttered, kung may ganyan lang sa gitna ng mga nakababatang henerasyon natin. Hindi pa banggitin, ang pagbaligtad sa Southampton ay katumbas ng pagbaligtad sa South City. Kung mayroon kaming isang inapo ng ganoong kalibre, napakasaya ko na hindi ako makatulog. Bumantong hininga siya bago nagpatuloy, ang pamilyang itim ay makakaasa lamang sa. Bilang isa, napunta ang tingin ng lahat kay Zoe. Sa mga nakababatang henerasyon sa kanilang pamilya, siya ang may pinakamaraming potensyal. Kung hindi dahil sa hitsura ni Levi, malamang na umangat na ang pamilyang itim sa mga ranggo ngayon. Gayunpaman, naniniwala sila na hindi matutupad ni Levi ang kanilang kondisyon na kumita ng 1 bilyon gamit ang kanyang sariling 2 kamay. Kaya naman, hindi sila nag-alala dahil sa lalong madaling panahon, magkakaroon sila ng wastong dahilan para pigilan sina Levi at Zoe na magkasama. Pagdating ng panahon, aayusin nila ang isang mabuting asawa para kay Zoe na magdadala ng walang katapusang benepisyo sa kanilang pamilya. Siyempre, alam ni Zoe ang binabalak nila. Kung alam nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi bilang apo ng pamilyang Jones. Agad nilang hihinto ang pagsisikap na paghiwalayin sila at agad na susunggaban ang pagkakataong sumali sa mga pamilya. Gayunpaman, ayaw ni Zoe na makakita ng ganoon. Hindi niya nagustuhan ang ganitong uri ng pag-iisip. Higit sa lahat,
Umaasa siyang masusuportahan siya ni Levi ng mag-isa sa halip na umasa sa background ng kanyang pamilya at iba pang mga kadahilanan. Hindi nagtagal, umuwi si Levi. Magalang na nagtanong si Iris, kumusta ang anniversary meeting? Hindi masama, napangiti si Levi. Nagulat si Zoe. Bakit ang galang ni Iris kay Levi? Hindi naman siya ganito dati. Tinatrito niya si Levi na parang boss niya ngayon. Isinantabi ni Zoe ang mga tanong niya at inikat ang mga mata kay Levi bago bumalik sa kanyang opisina. Agad naman siyang sinundan ni Levi. Gayunpaman, isinara ni Zoe ang pinto sa kanyang opisina, na pinipigilan siyang makapasok. Galit pa rin siya sa pagdalo ni Levi sa anniversary meeting ng pamilya Jones. Zoe, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Nilakasan ni Levi ang boses para marinig nang makita ang walang magawang tingin sa kanyang mukha. Saka lang binuksan ni Zoe ang pinto. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Puntahan mo na. Marami akong ginagawa. Naiinip si Zoe. Natuklasan ko ang kinaroroonan ng aking biyolohikal na ina. Sagot ni Levi. Ano? Tumayo si Zoe mula sa kanyang kinauupuan. Nagpunta ako sa Southampton at nalaman ang tungkol sa aking nakaraan. May dahilan pala kaya ako iniwan sa lansangan at naging ulila. Isinakripisyo pa ng aking ina ang kanyang buhay para mabuhay ako. Sinabi ni Levi ang kwento ni Emma Jones kay Zoe. Naiyak si Zoe sa emosyon nang marinig ang kanyang kwento. Siya ay isang mahusay na ina. Sinusuportahan ko ang iyong desisyon na ibalik siya. Ang tagapagtanggol Kabanata 916. Zoe, napagpasyahan kong isama ka habang kinukuha ko ang aking ina. Ano ang iyong mga iniisip tungkol dito? Tanong ni Levi. Pero, namula si Zoe dahil ibig sabihin nito ay makikipagkita siya sa kanyang biyenan. Sa nakikita niya, kinakabahan siya tungkol dito. Sige. Sasamahan kita. Tumanggaw si Levi habang nakangiti. Humanda ka kung ganoon. Aalis na tayo bukas. Nagawa ni Phoenix kung saan kasalukuyang nakakulong si Emma, siya ay nasa Margot City, isang maliit na lungsod na matatagpuan sa gitna ng Northampton, South City, at Southampton. Palibhas ay hindi kailanman naisip ang ganoong lugar. Si Klaus at ang mga Jones ay nahiya, dahil sa katotohanan na ang babae na gusto nilang patayin ay nabuhay nang wala pang isang oras na biyahe mula sa kanila. Si Levi ay nagulat din nang matuklasan na ang kanyang biyolohikal na ina ay nasa malapit noon. Tungkol naman sa background ng pamilyang Garrison, ipinaalam ni Phoenix kay Levi na ang impormasyon ay SSSS level classified. Nangangahulugan ito na ito ay isang antas lamang na mas mababa kaysa sa impormasyon tungkol kay Levi mismo. Kinailangan ng awtoridad para makakuha ng access, kaya dalawa lang ang paraan para makakuha ng impormasyon. Maaaring makuha ni Levi ang kinakailangang awtoridad mula sa Auckland City o makakuha ng akses sa impormasyon sa pamamagitan ng puwersa. Sa kasamaang palad, wala sa mga opsyon na iyon ang gagana para kay Levi. Dahil sa ilang malalim na isyo, hindi kailanman makikipag-ugnayan si Levi sa Auckland City para gumawa ng ganoong kahilingan. Sa kabilang banda, kung ma-access niya ang haunted sa pamamagitan ng puwersa, tiyak na makikita siya. Magdudulot iyon ng maraming problema. Hindi naman sa hindi ko kayang lutisin ang mga ito, sa halip, hindi ko kayang ma-distract sa mga maliliit na bagay na tulad niyan ngayon. Ipagpatuloy mo ang iyong investigasyon. Sigurado ako na makakahanap ka ng paraan. Ang ideya ni Levi ay dahan-dahan lamang sa sandaling ito. Tiyak na malalaman ng angkan ng Garrison kapag nakuha ko ang aking ina. Pagdating sa ganyan, magpapakita sila sa akin, kaya hindi ako nagmamadali. Sa gabi, ginawa ni Zoe ang lahat ng kinakailangang kaayusan habang inilalagay niya si Iris sa pamamahala sa kanyang trabaho. Dahil inaasahan niyang aabutin siya ng ilang araw sa kanyang negosyo sa Margot City. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Levi mula kay Mia. Narinig ko na sina Osborne at the Three Musketeers ay nagpaplanong harapin ka. Gayunpaman, hindi natin matiyak kung paano o kailan sila mag-aaklas.
Mag-ingat ka, babala ni Mia. Huwag kang mag-alala, Mia. Malalaman nila na hindi ganoon kadali ang pagtanggal sa akin. Oo nga pala, sisanduan ko ang tiyahin mo sa loob ng ilang araw, kaya dapat puntahan mo siya at ang hipag mo. Napangiti si Levi habang namula si Zoe nang marinig ang usapan. Kinakabahan si Zoe habang nasa sabik siyang makilala ang pamilya ni Levi. Sa tingin ko, magiging masaya na tayo simula ngayon. Kinabukasan, maagang umaga ay umalis sina Levi at Zoe patungong Margo City. Si Silas ang kanilang driver, at inabot sila ng halos 1 oras bago sila nakarating sa maliit na lungsod. Kabanata 917 ang libingan ni Levi Garrison. Pagkababa ng sasakyan, huminga ng malalim si Levi habang nakatingin sa salitang, Oakland, na nakaukit sa isang batong monumento sa tabi ng kalsada. Sa puntong iyon, ang galit na lalaki ay bumulong sa kanyang sarili, so, dito nakakulong ang aking ina ng halos 30 taon. Napakalupit na magpakulong ng isang tao dito sa buong buhay nila. Ito ay halos tulad ng paggapos sa isang tao sa pamamagitan ng di nakikitang mga tanikala, magpakailanman na nagpapaalala sa kanila na sila ay nakakulong at mas gugustuhin nilang mamatay. Paano naging ganito kalupit ang mga Garrison? Paanong ang aking biolohikal na ama ay nakapag-asawa ng ibang babae samantalang ang kanyang asawa ay naghihirap sa ganoong lugar? Wala bang konsensya ang lalaki? Ano ba, lalaki ba talaga siya? Dahil napagtanto na si Levi ay natutokso na basagin ang batong monumento, agad na sinabi ni Zoe, huwag mo itong isipin. Alam ko na nakakalungkot na nakilala ni Emma ang isang hamak, ngunit maaari na natin siyang bigyan ng mas magandang buhay mula ngayon. Aayusin natin siya. Okay, pero hindi siya makakatakas dito. Hahanapin ko siya. Galit na saad ni Levi dahilan para matakot si Zoe sa sagot nito. Bakit hindi na lang tayo mamuhay ng maayos kasama si Emma? Bakit mo ipinipilit na labanan ang lalaki? Gaya ng nabanggit mo noon, ang kanyang pamilya ay napakakapangyarihan at maimpluwensyang kahit na ang isang maharlikang pamilya tulad ng mga Jones ay napipilitang sumunod sa kanila. Ang paggawa ng lalaking iyon na iyong kaaway ay halos pagpapakamatay. Narinig ni Zoe mula kay Levi ang tungkol sa kung gaano kalakas ang mga Garrison, kaya natitiyak niyang hindi makakapantay si Levi para sa kanila. Kaya naman, nag-aalala si Zoe na mamamatay si Levi sa pagsisikap na gawin ang imposible. Kaya naman, nag-aalala si Zoe na mamamatay si Levi sa pagsisikap na gawin ang imposible habang umaasang ipaghiganti ang kanyang ina. Alam kong makapangyarihan ang mga Garrison. E ano ngayon? Hindi ako natatakot sa kanila, mahinang ungol ni Levi. Tara na. Pagkatapos ay hinatid sila ni Silas sa looban na natagpuan ni Phoenix. Sa pag-aakalang mas malaki ang lugar, nagulat si Levi nang matuklasan niya na isa lamang itong maliit na lugar na may sira-sirang tarangkahan at basag na dingding. Sa looban ay may maliit na bahay na tinatayang nasa 20 hanggang 30 metro kwadrado. Sa kaliwang nakalabas, nalaglag na ang ilan sa mga brick sa loob ng bitek na dingding ng bahay. Kung lindol na 4 o 5 magnitude ang mangyayari, tiyak na babagsak ang bahay. Sa lamang ng ilang metro kwadrado ang laki, ang bakuran ay nakakagulat na mas maliit kaysa sa bahay. Maliban sa ilang halaman, sa gitna ng bakuran ay nakatayo ang isang lapida na may nakaukit na pangalan ni Levi. Ang mga Garrison ay nagbanta kay Emma na kung siya ay umalis sa Margo City, sila ay kukumplito sa pag-ukit sa Tomb of Levi Garrison. Mahirap para sa sino man na makaligtaan ang lapida sa gayong maliit na bakuran, kaya naman, palagi ang pinapaalalahanan si Emma na huwag umalis sa Margo City. Ang lapida ay hindi lamang isang paalala ng banta ng mga Garrison. Para kay Emma, ang pagkakita sa lapida ay parang nakita niya si Levi, kaya walang mas nakapagpasaya sa kanya kaysa gugulin ang kanyang oras sa pag-iisip tungkol sa kanyang anak sa harap nito. Kaya naman, nakaramdam ng galit si Levi habang nakatingin sa lapida kasama ng bilangguan ng kanyang ina.
Kinilig sina Zoe at Silas nang maramdaman nilang sasabog na sa galit si Levi. Bilang isang miyembro ng royalty sa Southampton, ang aking ina ay dapat na tamasahin ang isang marangyang buhay. Gayunpaman, siya ay ikinulong dito ng hamak na iyon. Kung gayon, paanong hindi ako magagalit dito? Tingnan natin ang loob. Naka-unlock ang pinto kaya madaling nabuksan ni Levi. Bagamat sira-sira ito, medyo maayos ang bakuran dahil ang mga bulaklak ay nagsisilbi lamang upang gawing mas komportable. Pinipigilan ang kanyang galit para sa nakakasakit ng paningin ng isang lapida. Lumapit si Levi sa isang silid at kumatok sa pintuan nito, ngunit nakitang walang tugon. Pumasok siya sa maliit na silid at nakita niyang maayos at malinis ito. Walang ibang nasa kwarto maliban sa isang mesa, isang kama, at isang kabinet. Masasabi ni Levi kung gaano kalungkot ang kanyang ina sa nakalipas na ilang dekada, nang makita ang mga lumang damit na nakasabit sa drying rack. Luma na ang mga damit kaya kupas na ang mga kulay. Habang namumula si Levi, tumulo ang mga luha ni Zoe nang makita niya ang ganoong eksena. Sa sumunod na sandali, napansin ng tatlo ang isang photo frame sa gilid ng kama. Laking gulat nila sa litratong nakalagay sa loob nito. Ipinakita nito ang imahe ng isang magandang mag-asawa na may hawak na isang bata. Ang pares ay parang isang postporo na ginawa sa langit. Narinig ni Levi mula kay Michael na si Emma ang pinakamagandang babae sa Southampton noong bata pa siya. Nag-aapoy ang mga mata ni Levi sa puot ng bamaling ang mga mata niya sa lalaking nasa larawan. Ito ang irresponsibleng lalaki na dapat managot sa pagkakakulong ng aking ina. Siya ang dahilan kung bakit ako lang aking ulila. Nagulat si Levi nang makitang itinago ng kanyang ina ang larawan dahil ibig sabihin ay nami-miss pa rin niya ang lalaki. Wala siyang ideya na ikinasal na ito sa iba, nagkaanak sa ibang babae. Babayaran ko siya. Ang larawan ay nagdulot ng walang anuman kundi puot kay Levi, gayunpaman, hindi niya alam na nakiusap si Emma at Yumoko na kuhanan siya ng litrato. Gusto ni Emma ng memento sa lalaki, kaya pumayag siya at hiniling na huwag na niyang ibahagi ang larawan sa iba. Kung hindi, malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 919 na pagkilala sa kanyang biolohikal na ina. Sa pagnanais na makontrol ng kanyang anak ang pamilyang Garrison, umaasa si Emma na may gagawin ang kanyang anak sa kanyang sarili. Kaya naman, ibinigay niya kay Levi ang kanyang unang pangalan. Sa kasamaang palad, pinagbawalan siya ng mga Garrison na dalhin ang kanilang pangalan ng pamilya dahil nakita nila siya bilang isang bastard na hindi karapat-dapat. Si Levi ay dapat na isang Jones, ngunit muling nakiusap si Emma para sa kanyang anak na mapanatili ang apelyido ng kanyang biolohikal na pamilya, at sa wakas, pumayag ang biolohikal na ama. Ito lang ang tanging kahilingan ni Emma na sinang-ayunan ng lalaki. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi, nanumpa siya na ipaghiganti ang kanyang ina, hindi alam ang katotohanan na halos nawalan siya ng karapatang maging isang Garrison. Mukhang may sakit si Emma, sabi ni Zoe. May nakita siyang gamot sa kabinet. Sandaling naalala ni Levi na ang kanyang ina ay lumuhad sa mga Garrison sa loob ng 3 magkakasunod na araw nang isilang siya nito. Umuulan noon, na nagdulot lamang ng pagkasira ng kalusugan ni Emma. Namula ang mga mata ni Levi nang maisip niya ang sakit at paghihirap ng kanyang ina. Dapat ay natuklasan ko ito ng mas maaga. Hindi sana magdusa ng ganito katagal ang nanay ko kung hindi. Saan pa kaya ang aking ina, kung hindi sa bahay? Tanong ni Levi. She's probably working to support herself, seeing that she lives alone. Gayunpaman, ang pera na kanyang kinita ay dapat na napunta sa mga gamot na ito. Hindi maisip ni Levi kung paano nabuhay ng mag-isa ang kanyang ina nang marinig ang nakakasakit ng pusong katotohanan na itinuro ni Zoe. Hanapin natin siya. Hiniling ni Levi kay Phoenix na hanapin ang trabaho at lugar ng trabaho ng kanyang ina habang naghahanap sa paligid ng patio kasama sina Zoe at Silas. Hinanap nila ang isang buong block ngunit hindi ito nagtagumpay.
Ang isang truck ng basura ay umaalingaw-ngaw sa malapit habang ang isang grupo ng mga manggagawa ay aktibong sinusubukang alisin ang bara sa imburnal. Sa kasamaang palad, gaano man kalayo ang kanilang ipinasok ang tubo, nalaman nilang hindi nila maalis ang bara. Kung gayon, ang trabaho ay kailangang gawin ng mano-mano, ngunit sa kasamaang palad, walang mga voluntaryo. Ang sino mang gustong gawin ito ay makakakuha ng 50 bilang kanilang gantimpala, alok ng pinuno ng pangkat. Lahat ng manggagawa ay umiling sa pagtanggi, ang imburnal ay masyadong mabaho at marumi. Gagawin ko. Sa sandaling iyon, isang babaeng nasa sanitasyon ang nagtaas ng kamay para magboluntaryo. Mabuti. Deal with the clog and you'll get your 50, Emma, saad ng team leader sa babae. Emma. Nanlaki ang mga mata ni Levi at Zoe sa kanilang nakakabighaning natuklasan. Kabanata 920 luha ng lalaki. Si Emma yon. Gulat na napalingon ang dalawa sa babae. Hindi nagtagal, nakatanggap si Levi ng mensahe mula sa Phoenix. Si Emma Jones ay nagtatrabaho bilang isang sanitation worker. Pinadalhan pa siya ng hacker ng litrato, kung saan ikinumpara ni Levi ang babaeng nasa tapat niya. Ito ay ang parehong tao. Iyan ang aking ina, si Emma Jones. Si Emma ay nasa edad 50 pa lamang, ngunit ang kanyang buhok ay kulay abo na. Ang kanyang mukha ay kulubot na gaya ng isang 70 taong gulang na babae. Payat siya na para bang tinatangay siya ng ihip ng hangin. Ang panahon at sakit ay hindi naging mabait sa ina ni Levi. Sa pagtingin sa kahabag-habag na kalagayan ni Emma, hindi napigilan ni Zoe na umiyak. Hindi na rin umayo si Levi, dahil nagsimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bilang lalaki, natural lang sa kanya na iyakan ang taong mahal na mahal niya. Nang marinig ni Emma na gagantimpalaan siya ng 50, sumilay ang saya sa kanyang mukha. Sa perang iyon, sa wakas ay makakakuha ako ng ilang mga kwalipikadong gamot sa pananakit. Isinuot ni Emma ang kanyang guwantes, inihanda ang sarili na bumaba sa imburnal upang alisin ang bara nito. Nanay! Ang biglaang sigaw ay ikinagulat ng mga manggagawa, na lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Natarante, ganoon din ang ginawa ni Emma, gusto niyang malaman kung sino ang sumigaw. Nanay! Sigaw ulit ni Levi bago siya sumugod sa ina. Natigilan si Emma nang mapansin niyang tinatawag siya ng lalaki. Napagkamalan niya ba akong iba? Gayunpaman, tulad ng isang bolt mula sa asol, biglang nakilala ni Emma ang pamilyar na mukha nang lapitan siya ni Levi. Kamukha ito ng kalahati ng mukha ng lalaking minahal niya ng husto. Hindi nagkakamali ang mukha na ito. Anak ko ito. Nang marating ni Levi ang kanyang ina, niyakap niya ito ng mahigpit. I'm so sorry, nanay. Sigaw ni Levi. Napatulala, tumingin si Emma kay Levi nang hindi makapaniwala bago siya nagtanong sa nanginginig na boses, ikaw ba? Ikaw ba talaga si Levi? Oo, ako ito. Thud. Lumuhad si Levi sa harap ng kanyang ina at yumuko sa kanya. I'm sorry, inay. Dapat nahanap na kita ng mas maaga. Hindi na napigilan ni Emma ang sarili habang umiiyak. Ikaw talaga Levi. Aking anak na lalaki. Ang sweet kong anak. Lumuhad din ang ina para yakapin ang anak habang humahagulgol ang dalawa sa magkayakap. Ilang minuto ang lumipas bago tinulungan ni Levi ang kanyang ina na bumangon. Umuwi na tayo, Mama. Hindi pa, Levi. Nasa trabaho pa ako. Hindi mo na kailangang magtrabaho. I'll take care of you, saad ng anak. Hindi. Lumapit si Emma sa team leader at yumuko sa kanya. Nandito ang anak ko, kaya gusto kong mag-leave. Salamat sir. Nasaksihan kung gaano kababa ang kanyang ina, naramdaman ni Levi ang muling pagpatak ng mga luha sa kanyang mukha. Ang tagapagtanggol. Kabanata 921. Isang pangarap na natupad, sumama ka sa anak mo, Emma. Salamat sa iyong pagsusumikap, pagtibay ng pinuno ng pangkat. Pagkatapos ay binigyan ni Levi ng mataimtim na sulyap ang lalaki upang ipakita sa kanya ang kanyang pasasalamat. Let's go, Mom.
Inalalayan ng anak ang kanyang ina, at handa nang umuwi ang dalawa kasama sina Zoe at Silas. Nagulat si Emma nang makita ang napakagandang babae na kasama nila. Ito si Zoe, ang iyong manugang, nakangiting pakilala ni Levi. I'm so sorry sa mga pinagdaanan mo, Emma. Namumula na ang mga mata ni Zoe sa lahat ng kanyang pag-iyak. Matapos maipakilala sandali si Silas kay Emma, bumalik sila sa looban. Pinangarap ni Emma na makitang muli ang kanyang anak sa loob ng halos 30 taon, at handa siyang mamatay para dito. Gayunpaman, naunawaan din niya na hinding-hindi siya makakaalis sa Margot City. Hindi niya inaasahan na may makakahanap sa kanya, lalo na ang makitang muli ng kanyang anak. Gayunpaman, natupad ang kanyang pangarap, at ang kanyang anak na lalaki ay nagpakita sa harap ng kanyang dalawang mata. Isinama pa niya ang kanyang manugang. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa mukha ni Emma sa kanilang pag-uwi, ngunit ito ay luha ng kagalakan. Levi, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Emma na nagtataka, dahil sigurado siyang ginawa ng mga garrison na imposibleng matagpuan siya ng sinuman. Nakatanggap ako ng ilang tulong. Habang pauwi, naramdaman ng ina na ang dami niyang gustong itanong sa kanyang anak. Nang bumalik si Emma sa looban at nakita ang lapida, naging malungkot ang kanyang mukha. Levi, huwag mong pansinin ito. Pagkatapos ay tinakpan ni Emma ng kanyang katawan ang ukit sa lapida. Ayos lang, Mom. Hindi mo kailangang gawin iyon. Alam kong pangalan ko ang nakalagay doon. Bumagsak ang mukha ng ina dahil mas gusto niyang itago ang kanyang anak sa dilim tungkol dito. Pagkapasok sa bahay, gusto ni Emma na pagsilbihan ang kanyang mga bisita. Gayunpaman, pinigilan siya ni Zoe. Hayaan mo akong gawin iyon. Masaya ako, Levi. Hindi lang natupad ang pangarap ko, bagkus, natagpuan mo rin ang iyong sarili na isang mabait at magandang asawa. Ngayon, maaari na akong mamatay ng walang pagsisisi. Maganda pa ang buhay mo, Nay. Sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamasayang ina sa mundo. Saad ni Levi habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng kanyang ina. Sapat na sa akin ang makita ka, nakangiting tugon ni Emma. Ma, naisipan mo na bang umalis? Hindi ko magagawa iyon. Hindi mo ba nakita ang lapida? Papatayin ka nila kapag umalis ako sa lugar na ito. Ginagamit ba nila ang batong iyon para manatili ka rito? Hindi. May mga taong nanonood din sa akin, at hinding-hindi nila ako papayagang makaalis sa Margot City. Ang tagapagtanggol. Kabanata 922. Chapter 922. Nobody bullies my mother. Emma continued, hindi lang Margot City. Sa loob ng halos 30 taon, pinayagan lang akong lumipat sa loob ng block na ito. Binalaan nila ako na kung sakaling lumabas ako sa hangganan, makakatanggap ako ng malubhang pambubugbog. Nanlaki ang mata ni Levi na halos malaglag na sila. Ano? Pinayagan ka lang lumipat sa loob ng block na ito sa loob ng halos 30 taon. Ang mas masahol pa kaysa sa pagkakulong sa isang lungsod ng halos 30 taon ay nakakulong sa isang block. Yung mga walang awa na mga hamak. Oo, inutusan ng mga garrison ang mga tao sa Margot City na ikulong ako dito. Upang gawin itong walang kamali-mali, sadyang pinaliit nila ang saklaw hanggang sa block na ito lamang. Napabuntong hininga si Emma. Nang marinig ni Levi ang kanyang mga salita, ang galit ay namuo sa kanyang mga ugat, at isang pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata. Emma, naging sanitation worker ka na ba nitong mga taon? Ang pag-iisip tungkol dito ay durog sa puso ni Zoe. Oo, kinokontrol nila lahat ng ginagawa ko, pati na ang trabaho ko. I was only allowed to be a sanitation worker because they'd want me to struggle, sagot ni Emma sabay tango, na sa kangumiti sa lumuluhan na si Zoe. Mabuti naman ako. Bukod sa sweldo ko, sapat na ang pag-scavenge sa paligid para matulungan akong mabuhay. Gayunpaman, nakikita ng lahat kung ano talaga ang mga bagay, dahil imposibleng makalimutan na makita kung ano ang handang gawin ni Emma para sa 50. Pero ang kalusugan mo, nabulunan si Zoe bago siya matapos. Wala lang. Hanggat patuloy akong umiinom ng aking mga gamot, magiging maayos ako. Ang sakit ay lumalala ng kaunti sa panahon ng maulap at maulan na araw, bagaman, ang casual na paliwanag ni Emma. Gayunpaman, ang kanyang sakit ay nagmukhang mas matanda sa kanya ng 20 taon. Saglit, biglang may naalala si Emma.
Mabuti pang umalis na kayo. Hindi ka dapat magtagal dito. Bakit? Naguguluhang tanong ni Levi at Zoe. Lagi nila akong binabantayan. Sa loob ng halos 30 taon, walang sino man ang pinayagang makapasok sa looban o makausap man lang ako. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko kinailangang i-lock ang pinto. Walang maglalakas loob na lumapit. Kapag nahanap ka nila dito, nasa panganib kayong lahat. Baka magkaroon pa ng seryosong pambubugbog. Sa sobrang gulat, sinubukan ni Emma na mabilis na makalabas ang tatlo, ngunit hindi natinag si Levi. Ayos lang, Mom. Walang manliligaw sa iyo habang ako ay nasa paligid. Ngumisi si Levi. Walang nang-aapi sa nanay ko. We're no match for these people, so please go lang. Makikita ka nila. Nag-aalalang pakiusap ni Emma. Ang tagapagtanggol. Kabanata 923. Kabanata 923 bugbugin siya ng labis. Alam ni Emma na palagi siyang binabantayan, kaya ilang sandali lang ay nakita na ang kanyang anak at ang kanyang mga kasama. Sige lang. Itinulak pa ni Emma ang kanyang anak para paalisin ito. Creak. Namula ang mukha ni Emma nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nako, hindi. Nandito na sila. Bulalas ni Emma na may maputlang mukha. Hoy, matandang baboy. May kasama ka dito, di ba? Nakalimutan mo ba ang mga patakaran? Ang lakas ng loob mong magdala ng mga tagalabas sa bahay mo. Pagbabante ng isang boses mula sa labas. Nang makita kung gaano katekot ang kanyang ina, napagtanto ni Levi kung paano siya tinatrato noon. Anong gagawin natin ngayon? Si Emma ay balisang parang daga sa isang kateri. Magiging okay din kami, Mom. You have me now, paniniguro ng anak. Tara at tingnan natin ito. Pagkatapos ay lumabas si Levi at ang iba pa sa bakuran upang salubungin ang ilang mabangis na binata. So, may mga tao ka talaga dito, matandang baboy. Sinusubukan mo bang bugbugin? Ngini siya ng group leader. Nang makita kung paano lumiit ang kanyang ina sa likod niya sa takot, nagalit si Levi. Grabe mo ba siyang binugbog? Namin. Kaya ano? She's nothing but an old piece of trash. Panunuyan ng pinuno bago nagtawanan ang ibang mga lalaki. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakaalam sa tindi ng galit ni Levi. Pumunta ka rito at lumuhad ka sa harap ko, matandang baboy. Nilabag mo ang mga patakaran, kaya ibig sabihin ay oras na para sa isang pambubugbog. Sigaw nung lalaki. Natakot si Emma kaya nanginginig ang buong katawan, halatang binugbog siya kanina. Walang paraan na ang kanyang mahina at may sakit na katawan ay hindi makayanan ng ganoong pambubugbog. Nagtatago ba tayo? Kakalad ka rin kita palabas kung kailangan ko. Sumugod ang lalaki kay Levi para sunggaban si Emma. Sampal. Hinampas ni Levi ang kamay niya sa palso ng lalaki para hawakan ito. Ano, sinubukan ng lalaki na kumawala, ngunit hindi ito nagtagumpay. Bitawan mo ako bago kita bugbugin din, pagbabante ng binata. Sipa. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi bago niya itinaas ang kanyang paa para sipin ang binata. Hindi nagtagal ay napabalikwas ang tulisan. Kunin mo sila. Kunin mo silang lahat. Angal ng binata habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Nagmamadaling sumugod ang ibang mga lalaki, ngunit kaunting sipa at suntok lang ang inasikaso ni Silas. Nalaglag ang panga ni Emma nang makita kung gaano kalakas ang kanyang anak at ang mga kasama nito. Bumalik ang mga lalaki bago nagbanta, "So, you've got yourself some help to leave Margot City, huh? Makikita natin ang tungkol dyan, Emma. Hindi ka pa nakakalabas ng kagubatan." Hindi iyon. I'm not going to leave Margot City, agad na tanggi ni Emma. Kung gayon, paano mo ito ipapaliwanag? Hindi maitatanggi ito. Maghintay ka lang. Sigaw ng mga lalaki bago umatras. Ang tagapagtanggol. Kabanata 924. Sa this together, tapos na ang lahat. Lumayo hanggat maaari, at huwag nang bumalik. Sapat na sa akin ang makita kang muli. Wala akong ibang pinagsisisihan. Si Emma ay ganap na nasira. Kung hindi ka aalis ngayon, babalik sila para patayin ka. Hindi siya dapat makipag-ugnayan sa labas ng mundo, lalong hindi pinapayagan ang sino man na mahanap siya. Iyon ang tuntunin. Sinabihan siya na ang sino mang makakaalam tungkol sa kanyang pag-iral ay papatayin, at sa ganoong paraan tiniyak ng mga garrison na walang makakahanap sa kanya. To tell you the truth,
I came here to take away with me, so pack your things. Aalis na kami, Mama. Ano? Hindi makapaniwala si Emma sa narinig. Hindi man lang ako nang ahas na umalis sa bloke na ito, bakit ako aalis sa lungsod? Siya ay nakakulong sa lungsod na iyon sa loob ng halos 30 taon, at ang hindi nakikitang mga tanikala sa kanya ay naging bahagi na niya. Kahit sa panaginip niya, hindi siya nakatakas sa purgatorio. Wala akong lakas ng loob na gawin ito. Kahit ano maliban sa pag-alis sa Margo City. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin para sa akin, ngunit ang mga garrison ay nagtakda ng panuntunan na hindi ako aalis sa lungsod na ito, kailanman. Kung gagawin ko, papatayin ka nila. Nakita mo ang lapida, tama. Para sa'yo yan. Ang mga luha ay pamatak na tulad ng ulan mula kay Emma, ngunit ang ideya ay nagpatawa kay Levi. Walang makakapatay sa akin. Hindi pa naman. Ang lalaki ay nakaligtas sa larangan ng digmaan sa loob ng 6 na taon, at gaano man kasama ang mga nangyari, palagi siyang babalik ng buhay. Kaya, bakit ako matatakot sa mga garrison? At saka, ang isang maliit na lugar tulad ng Margo City ay hindi nakakatakot sa akin. Makinig ka sa akin, inay. One way or the other, I'm going to get you out, giit ni Levi. Alam mo ba kung sino ang nagpapanatili sa akin dito? Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, ang hari ng Margo City mismo. Nakuha ng mga garrison ang lalaki para ikulong ako ng halos 30 taon. Siya ay halos ang lungsod mismo. Siya ay may mga mata sa buong lugar at alam niya kung sino ang nasa kanyang lungsod. Nagpatuloy si Emma sa pagpigil sa kanyang anak. Alam ko na ikaw ay isang pambihirang tao, ngunit hindi ka katugma sa The King of Margo City, pabayaan ang mga garrison. Levi, makinig ka sa akin at umalis ka na. Maging si Zoe ay nagsimulang mag-alala para sa kanyang asawa. Paano lalabanan ni Levi ang lahat ng taong ito? Levi, baka umalis muna tayo at gumawa ng plano mamaya, mungkahi ni Zoe. Gawin mo iyan, Zoe, pero mananatili ako, giit ni Levi. Hindi, sama-sama tayong lahat dito. Ang tagapagtanggol, Kabanata 925. Patayin silang lahat. Naging balisa si Emma habang iniisip kung ano ang gagawin sa matigas ang ulo mag-asawa. Vroom. Ilang sasakyan ang dumating sa patio, at 12 ng mga lalaki ang lumabas sa kanila. Emma, matandang baboy ka. Nabalitaan ko na nakakuha ka ng tulong para makatakas sa Margo City. Hay nako, ang katapangan ng babaeng ito. Naglakbay ang mga panginginig sa gulugad ni Emma nang marinig niya ang boses. Ito ay si Erwin, ang anak ni Amos Bros, ang hari ng Margo City. Inatasan na ni Amos ang kanyang anak na bantayan si Emma dahil gusto niyang makilala ng mga garrison si Erwin. Malaking tulong ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Nang marinig ni Erwin na sinusubukang tumakas ni Emma, mabilis niyang dinala ang isang grupo ng mga lalaki. Kaya totoo, ninisya ni Erwin si Levi at ang iba pa. Hindi ka ba nakaluhod sa tuwing dumarating ako, Emma? Ano ang nabago? Lumaki ng isang pares, ikaw ba? Patuloy nang umisi si Erwin habang umaagos ang galit sa mga ugat ni Levi. Sisiguraduhin kong babayaran ng mga taong ito ang ginawa nila sa aking ina sa nakalipas na 20 taon. I'm sorry, Mr. Bros. Gagawin ko agad. Lumuhad na sana si Emma sa harap ng lalaki, pero pinigilan siya ni Levi. Huwag po, Ma'am. Huwag kang yuyuko kahit kanino. Nanay, so ito ang anak mo. Dahil sa gulat ay inilipat ni Erwin ang atensyon kay Levi. Ito si Levi Garrison. Sabihin mo sa akin, matandang baboy, paano ka nahanap ng bastard na ito? Nagulat si Erwin dahil palagi niyang naririnig ang kanyang ama na nangangako sa mga garrison na walang makakaalam na si Emma ay nasa Margo City, lalo na hindi ang mga malapit sa kanya. Hindi nila inaasahan na natagpuan siya ng anak ni Emma. Kung malalaman ito ng mga garrison, mag-isa nilang pamilya ang masisira, kung hindi patayin. Pinagpawisan ng todo si Erwin sa naisip nito. Magaling, Levi. I didn't expect you to have stumbled upon this place, pag-amin ni Erwin pagkatapos huminga ng malalim. Emma, dapat alam mo ang rules. Kung sino man ang nakakaalam tungkol sa iyo at sa iyong lokasyon ay papatayin, hayaan mo ang iyong anak. Hinding-hindi siya aalis dito ng buhay dahil hindi natin malalaman sa mundo ang tunay mong pagkatao.
Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Erwin bago siya malamig na nagutos, patayin silang tatlo. Kung ito ang nakasanayan, nakuhanan ni Erwin ang isang dilag na tulad ni Zoe para sa sariling kasiyahan. Gayunpaman, masyadong marami ang nakataya noon. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.